Buksan ng iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Kumapit ka, umawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. 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 Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. Okay na. Thank you, Lord. Ayan, tayo na po tayong lahat, mga kapatid. Ayan. Bago po tayong mag-umpisa, meron lang pong request. Kung pwede daw pong iwasan daw pong dumaan dito sa harapan kasi nire-record po natin para yung mga kapatiran na wala ngayong gabi, makita po nila yan dun sa ating website. So, iikot lang pong ganon pagka yan. Tawagin po muna natin si Pastor Fred para po sa ating opening prayer. Yan, ngitian muna natin yung katabi natin. Sabihin natin sa katabi natin, Merry Christmas! Dala-dala niyo po ba ang inyong pang-exchange gift? Ayan, thank you, Lord. Hey, want to Eh, parang magpapalitan lang tayo ng mga payong yan eh. check in? Hey, want to. Let us enter the presence of God with thanksgiving in our hearts. Dakila naming Ama, salamat po sa napakadakilang gabing ito na ibinigay mo sa aming lahat upang purihin ka, pasalamatan, and we celebrate our anniversary and Christmas party. That the power of the Holy Spirit anoint each and every performer tonight, admitting that we cannot do anything without you. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Mas malakas na palakpak, mga kapatid, para sa Panginoon. Pasasalamat. Thank you, Lord. Ayan, happy anniversary din sa ating lahat. Glory to God. Sige po. Pero syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating program ngayong gabi, hindi po mawawala ang pagpapasalamat natin kay Lord. Kaya handa po natin ang ating mga puso. Number 1 yan. Handa rin ang mga kamay. Total, nasa labas naman, walang nakahalukip-kip at walang mga bulsa sa kamay. Ang lahat ay sumabay sa pagpalakpak sa ating Panginoon. Tawagin ko na po yung ating worship team para po sa ating praise and worship. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Merry Christmas po. Praise the Lord. Kaya lang hindi natin sila makita masyado, Tari. It's okay, ganun talaga. Hallelujah. Wala tayong Asan magagawa si Doc dyan. Mon? Where's Doc Mon? Thank you, Lord. Pwede bang ulit-ulit? Pwede bang batiin natin ang ating katabi at sabihin naman natin, I can see Jesus in you. I can see Jesus in you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, dahil sa Pasko na, malapit na magpasko, tayo ay aawit na ng mga awiting pamasko para sa ating Panginoon. Amen. Sige, start na tayo. Go. Lahat tayo ay magpuri. Hallelujah. Lahat ay may magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig, na di nagpamaliw ay mananatili. Magbigay mga handog magalay, ng regalo na ginagawa
anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagalintay. Ang diwa nito ay pagbiligaya. Lahat tayo ay magpuri, bigyan luwalhati ang tunay na hari. Pagkat sa kanyang pag-ibig, na di nagmamaliw ay mananatili. Magbigay maglaan, maghandog, magalay, ng regalong taginal o anumang bagay. Sa Pasko na ito kay tagalintay. Ang diwa nito ay pagbiligaya. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. Siya'y pinadala upang tayo ay magsaya. Tubusin ang ating sala, panibagong buhay na. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Magbigay maglaan, maghandog, mag-aral, ng regalong naginal o anumang bagay. Sa Pasko na ito ay pagkarilintay. Ang diwa nito ay pagmamahalan. Ito na naman ating hinihintay, taon na nagdaan, parang kung kailan lang. Ating ulitain ang kanyang pagdating, ating sambahin at pagkapunin. Pasko sa ating laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa ating laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Ito na naman! Very good! This time, pag-ibigan! Pag-iibigan ang mamahalan, ito ang iwanan ating kapasuhan. Huwag nating lilimutin, laging manalangin sa Diyos Ama natin. Everybody now! Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Ng pagsila ng Mesiyas, ng sanlibutan, tayo'y magbigay-ugay sa trono ng kaharian. Pag-iibigan at pagmamahalan, ito ang diwa ng ating kapaskuhan. Huwag nating lilimutin, laging manalangin sa Diyos Ama natin, pagkatakilain. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Pasko sa atin laging darating, kung laging isipin ang Diyos natin. Tayo na ba? Hallelujah! Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw, sa saliw ng tutugan, kayo ng pagmasdan ang nagkakaisa, at sama-sama magkakapatid. Sayo tayo, Lord, one more time! Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na't kumanta, sumayaw, sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa, at sama-sama Hallelujah!
Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alay. Si Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus, ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus, ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat, tanging sa'yo alay. Tanging sa'yo alay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito na. Ayan. Again, magandang gabi sa Comfy Family. Isang wagayway kay Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah. Welcome, Comfy Family, sa ating Acrostic Acoustic Afterglow! Amen. Brother Ali, Afterglow. Whoop. Ayan. Whoop. Ayun na po! Woohoo! Yes! Yun na po yun. Hindi, joke lang, joke lang. Yeah! Woohoo! Yay! Meron pa yan! Mami, palit. Sister, yung dala rito. Dito. Yan yung basket. Dito sa Eagle. Eagle, palit doon sa... Ito na. Yan. Yan, oo. Punta doon ang dulo. Meron pa yan! Sino sa M?
Tapos na? Ay, meron pa! Woohoo! Oo nga eh. Oo nga. Yay! Thank you, Lord. Wala na, masakit na sa leeg. Thank you, Lord. Yan. Good evening, Jesus! Good evening. Good evening, Kompi! Good evening! Thank you, Lord. Para po sa unang letter ng Hebrew alphabet, pupuntahan po natin yung Tate. Pero bago po lahat, yung pong word na ginamit dito ay doon sa Psalms 119, 65 to 72. At siyam sa 22 octave. So babasahin po ni Sister Cora ang word for that, 65 to 72. At ang sabi po dito ay ganito. Okay, thank you, Lord. Sa Psalms 119:65 to 72. Ang saad dito sa, tinupad mo, O Yahweh, ang pangakong binitiwan. Kay buti ng ginawa mo sa lingkod mong minamahal. Ako'y bigyan mo ng dunong at ng tunay na kaalaman. Yamang ako'y nagtiwala sa utos mong binigay. Ang sariling dati-rati namumuhay ng baluktot, nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Kay buti mo, O Yahweh, kay ganda ng iyong loob, sa akin na ituro mo ang bigay mong mga utos. Ang gawain nitong hambog, sadyang ako ay siraan. Ngunit buong puso ko ring sinunod ang iyong aral. Ang ganoong mga tao'y sadyang kapos ng unawa, ngunit sa pagsunod sa utos mo, ako'y natutuwa. Sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot, pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Higit pa sa gintot nitong buong sanlibutan, ang mabuting idudulot ng bigay mong kautusan. Purihin ang Diyos. Alleluia, alleluia. Psalms 119:65 to 72. Ang subscription po niyan, yung ating unang letter, yung ating Tate, as in mate, Tet or Tate. Ano ho ba ang ibig sabihin talaga ng Tate or Tet? Yung po nga ay kasiyam na letter at its symbols para bang number of men. Ito yung nagsisignify sa length of time kung saan ang nilikha ng Diyos sa sinapupunan ng mga tao ay tumatagal ng 9 months. Simbolo din po ito ng kagandahang loob ng ating Diyos. Doon sa Psalms, sa verse 65, ilang beses na ulit hanggang 7, that the Lord is good. He do good and He is always good. Ang iba pang meaning ng faith ay paradisial. Sometimes it is good and sometimes it is bad. Something like in Genesis 4, nasabi doon ay, everything that God created is good. But then again, He separated light from the evening, from the dark. Ano pa po ang pwede nating makuha dito sa Tate na ito? Ang pwede po nating makuha dito ay, there is something hidden always good in everything that God created. Yung picture ng letter na Tate actually is an inverted one. Ang ibig sabihin, meron naka-hidden message of goodness. In other words, hindi tayo dapat mag-conclude na mga tao ay puspos lamang ng kasamaan. Laging may nakatagong kabutihan dyan. So lastly, which is the focus of our presentation, yung Tate, ang ibig sabihin din po noon ay nagsisimbolo ito ng basket at saka ng nest. Basket at saka ng pugad. And for that, our Makati Kompi will present to you ang ibig sabihin ng mga symbol na ito. So again, mga kapatid, sa pangalan ng Jesus, palakpakan po natin ang ating Panginoon. This is the presentation of Makati Kompi for this evening. Ang una, yan, praise the Lord. Ang una sa M, ito ang word na gagamitin natin ay yung, yan. Doon po tayo sa basket, brother, sister pala, dito sa una, yan. Doon sa basket, next page please. Next page, okay, basket, ito na siya. Ang unang basket rito,
yung basket na ginamit kay Moses upang siya iligtas. Sa Exodus po ito naganap. Ito nga ikinakailangan upang magkameron ng security ang lahat ng tao. Napakahalaga na ang basket ay maging taguan, lalo pati ay taguan ng mga anak niya sa buhay. Ang pangalawa, doon sa letter A ng Makati, nakita rin po ng kapatiran na meron palang 12 at sa isang verse ay 7 na basket na napakahalaga. Ito tinipon yung mga natitirang fish and loaf na sa pagpapakain ng mahigit na 7,000 tao. So ito ang sabi po dito, how frugal Jesus was. Ang ibig lamang pong sabihin nito, ipinakita ni Lord sa atin na tayo hindi dapat mag-aksaya. Dapat lang lahat nating ginagawa, lalo po ang mga bagay tungkol sa pagkain, ay hindi sinasayang. Ini na maging masinop, tipirin, huwag maging patapon-tapon, lalo na po sa pagkain, sapagkat ay napakahalaga. Ang pangatlo, ito naman po yung basket of fall. Si po sa ating Acts, nakita po doon ng kanyang humility. Bagamat siya ay matatas na alagad ng Diyos, hindi po siya nagkunwari na kaya niyang baguhin o kaya niyang talunin ang mga tao na nagsasanay na gustong siya ay patayin. Kaya nga po siya pumayag doon sa mga tao na siya iligtas, pamamagitan ng lagay sa kanya sa isang basket to lower him down para siya ay makaligtas. So ito po yung unang bahagi. Ang ikalawang bahagi naman, para po doon sa ating nest, ito po yung sa parting, praise the Lord. Sa parting dulo naman, doon sa letter I ng Makati, sa nest, ang unang nest po dito ay yung eagle's nest. Yung eagle's nest, matatagpuan po ito sa Deuteronomy 22:1-11. Yung bird's nest are the symbol of the parenting of burgeoning life, physical proof that one time in that place, that nest alive, an offspring had received devoted care and protection. Praise the Lord. Ang pangalawa, doon sa nest, on the far right, ito naman po yung nest kung saan, ang sabi doon sa John 10:16, meron akong ibang mga tupa na hindi pa sa kulungan. Sila'y kailangan din naming dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan. Purihin ang ating Panginoon. John 10:16. Ang pangtatlo, yung sa letter A ng Makati, ito po naman yung Jesus manger. Also, another symbol of a nest, a home para sa security ng mga tao. Lucas 2:7. And she gave birth to her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no place for them in the inn. Yan ang ikatlong simbolo ng ating nest. And ang pangatlo, of course, yung sa center, will be the focus of our celebration. This is the nativity. On coming to the house, Matthew 2:11, they saw the child with his mother, Mary, and they bowed down and worshiped him. Then they opened the treasures and presented him with gifts of gold, the frankincense, and myrrh. Ladies and gentlemen, mga kapatid, ito po yung simbolo ng Tate, the basket, and then the nest. Thank you, Lord. Sige po, pwede nang ang mga artista natin ay bumaba para sa second portion. That is our acoustic afterglow in arts. Yung po mga nasa ibang litratong ito ay talagang pinagbuhusan ng love of their hands para ma-drawing nila. Though some of them I copied sa Google. But just the same, the message is there. We love to do it for the Lord. So, ang second portion natin will be the acoustic in action, which is also in art. This will now be in the form of a dance. Mga kapatid, ito na po yung ating susunod na bahagi. Kami maghahandog, pagkatapos kami ay sasayaw. Purihin ang ating Panginoon. Narito kami ngayon. Praise the Lord, praise the Lord.
ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Thank you, Lord. Merry Christmas. Ayan. Hop. Oh, yan. Picture. Ayan. Hallelujah. Ayan. Now we will have the next acrostic Hebrew letter will be presented by the Bulacan and Quezon City group. Let's welcome our brothers and sisters. Amen. Hallelujah. Itong iyong abang lingkod, O Diyos, nawa ay pagpalain, upang ako ay mabuhay at ang utos mo'y sundin. Buksan mo ang paningin ko, pagkat nasasabik masdan ang buting idudulot sa akin ng iyong kautusan. Ang buhay ko sa daigdig ay pansamantala lamang, kaya't huwag mong ikukubli sa akin ang iyong kautusan. Ang puso ko'y nasasabik at laging naghahangad. Ang lahat ng tuntunin mo'y masunod ko oras-oras. Ika'y galit sa sinumang palalo at naghahambog. Ang laban sa iyong utos ay sumpa ang inaabot. Sa ganitong mga tao'y ilayo akong ganap. Yamang itong iyong lingkod, ang kautusan mo'y tinutupad. Kahit ako ay usigin o labanan ng pamunuan,
itong iyong lingkod. Sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan ang sa akin umaaliw. Gurong nagpapayo sa lahat ng suliranin. Gimel. Gimel is the third letter in alphabet. At alam niyo po mga kapatid, nabigyan ko po ng acronym ang word na Gimel. G stands for give me. I stands for insight. M, my. E is for my eyes, and L is for law. Give insight, open my eyes to learn your law. Kaya alam niyo po mga kapatid, talagang napakahalaga po na lagi nating pupunuin, nag-uumapaw ang word, ang salita ng Panginoon sa ating puso. Ang pusong ito ang siyang makakakita. Una, kung gaano ang pag-ibig sa atin ng ating Panginoon. Pangalawa, ang kanyang kabutihan para sa ating lahat. At pangatlo, ang kanyang kagandahang loob. At dito, makikita nating lahat, mahahayag ang kanyang katapatan sa ating lahat. Sa lahat ng dako, Jesus, Panginoon, yan ang pangalan mo. Nahahayag sa lahat ng dako, lagana sa lahat ang iyong pagmamahal, nahahayag sa lahat ng dako. Jesus, Panginoon, yan ang pangalan mo. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid!
Praise. Thank you, Lord. Magandang gabi, Comfy Family! Happy anniversary, Comfy Family! Happy 42nd anniversary! Lahat ng pinagpala, sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Masaya po ba tayong lahat? Amen! Batiin naman natin yung katabi natin. Merry Christmas! Merry Christmas! Ayan. Thank you, Lord, po sa mga brothers and sisters po natin kanina na kumanta, sumayaw at tumula. Ngayon naman po, sabayan niyo po kami muli sa pag-awit sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Kay ganda ng buhay, Kay gandang pagmasdan, ang ating paligid, tawag kagandahan. Sumabay po kayo mga kapatid. Kay ganda ng buhay, kay gandang pagmasdan, sa ating paligid, pawang kagandahan. Ang langit at lupa'y nagpapadya ng kaluwalhatian mo. Kay ganda ng buhay ko, buhay ko, on guitar, we have Brother EJ. On lead guitar, we have Brother Brett. on beatbox, Sister Sai. On keyboard, we have Brother Alfred. On bass, we have Sister Rain. Palakpakan po natin si Lord. Ang langit at lupa'y nagpapadya ng
Wala na. Parang meron pa. Wala na? Oo nga eh. More dapat. Thank you, Lord. Ganda nung idea nila, no? Imbis na ilaw, na yung buhay, cellphone, no, di ba? Pati yung mga kandila ngayon dun sa, ano nga ba yung tawag dun sa sayo na may, pandango sa ilaw. Ngayon ay pandango sa cellphone na. O, di ba? Nag-upgrade ang lahat. Thank you, Lord. Ayan. May napansin po kayo sa mga kapatiran natin? Ano? Pwera doon? Nakita nyo, ilang generation yun, ano? Oo, nagsama na. Pagka tinignan nyo yung nasa harapan, yun na po yung bagong generation. Matutuwa po kayo. Kasi yung mga batang yan, galing sa children's ministry. Pero alam nyo ba, sila na rin po yung tumutugtog at saka nagpapakanta sa QC. Tsaka yung mga sa banda naman, sa Bulacan group po natin. Kaya from generation to generation. Thank you, Lord. Amen. Welcome po natin si Doc. Alam niyo, umabol talaga yan. Masakit-sakit pa yung yan, kaya thank you, Lord. Thank you, Lord. Si Pastor, inuna ako kaagad. Nagpapasalamat ako kay Lord dahil galing lang ako sa States for 6 weeks. May unfortunate events na nakita yung family namin. No? My brother-in-law was diagnosed with lung CA doon sa America. First, ang una niyang diagnosis was negative for malignancy. Then the second biopsy, it turned out positive. Nagulat ako doon sa oncologist na nakausap namin na there's a new pill sa Amerika na wala dito sa Pilipinas, na it would target the specific mutation nung gene na nag-mutate doon sa lung niya, and we are hopeful na mag-halt ng kanyang progression yung pill. But more than that, we know that the Lord is the greatest physician. So mas less kaming nag-aasa sa gamot, mas more kaming umaasa kay Lord. And then, ang price po ng gamot, ang price po ng gamot, 400,000 per month. Ganun po kalaki yung kanyang gagawing treatment. Alam niyo po, sa awa at grasya ng Diyos, nilibre po yung 400,000 a month. Kaya wala po kaming ibang pasasalamat, and more than thankful and hopeful where our line in medicine ends, our hope in the Lord is 100%. So, ganun po talaga ang And kanina nga, naghahanap ako ng song, and then ito po yung binigay ni Lord sa akin na song for you. Thank you, Lord. Every day they pass me by, I can see it in their eyes. Empty people filled with fear, headed who knows where. Off they go to private pains, living fear to fear. Laughter hides their silent cries. Only Jesus hears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need
Christ. The people need the Lord. We are called to take this life to a world where wrong seems right. What could be too great a call for sharing life to one who's lost? Through his soul, our eyes can see all the fears they bear. They must hear the words of life. Only Jesus bears. People need the Lord. People need the Lord. At the end of broken dreams is the open door. People need the Lord. People need the Lord. When we realize that we must give our lives for people need. We need the Lord. People need. We need the Lord. Thank you, Lord. Paano na kaya pag hindi masakit ulo mo, no? Thank you, Lord. Ayan, people need the Lord talaga, mga kapatid. Ayan, glory to God. Bago po tayo magpatuloy sa ating acoustic afterglow, tawagin naman po natin ngayon si Sister Remy. Para naman po, kasi kasama po dito sa ating yung Psalm 119 na nire-represent ng bawat area. So, i-welcome po natin si Sister Rem para po magturo naman po, mag-share sa atin part of Psalm 119, verses 81 to 87. Thank you, Lord. Ay magandang gabi po sa ating Panginoon at sa ating lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig para sa atin at tayo ay umabot sa ganitong taon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. So ngayong gabi ay mayroong isang magandang pag-aaral na tatalakayin natin na isang Hebrew word, yan yung kap. Nilagay ko yung mga iba't ibang spelling na inilagay at nakita ko at yan yung mga spelling. At naririto yan sa Psalm 119, 81 to 87. Okay. Ang sabi diyan, kaluluwa ko'y naghihintay sa iyong pagliligtas. Lubos akong nagtiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumalamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko, kailan mo aaliwin? Katulad ko'y nangungulubot na sisidlang yaring katad. Gayon pa man, di ko pa rin nilimot. Ano yung batas? Gaano ba? Katagal pa. Ang lingkod mo, maghihintay. Sa parusang igagawad, sa nag-uusig kong kaaway. Mga taong mayayabang, mga taong masuwayin, nag-umang ng bitag upang ako ay hulihin. Inuusig nila ako, kahit mali ang paratang. Sa batas mo'y may tiwala, kaya ako ay tulungan. Halos sila'y magtagumpay, nakitli ng aking buhay. Ngunit ang iyong mga utos ay hindi ko nalimutan. Dahil lang sa pag-ibig mo, O Yahweh, ako ay lingapin. At ang iyong mga utos ay masikap kong susundin. Meron akong nakitang mga ilang definitions nitong kap. Kung mapapansin po ninyo, pagka ginanyan nyo yung kamay ninyo, ginawa nyo, ganyan. Yan po ang symbol ng kap. Yung cup. So,
The first definition comes from the root Hebrew word kafa. It means bent or bowing down. Kaya kapag makita mo pag nagbow ka, ganyan, di ba? Yun yung symbol na yun ng cup. So, bowing down displays submission and humility. Kaya itong unang definition niya is a principle of submission and humility. Makikita natin yan dito, verses 81 to 84. Yung pictograph for cup looks like a palm of a hand. Palm. Ito yung palm na to. Kung mapapansin nyo, pag ginanyan mo yan, yan ngayon ang pictograph ng cup. Now, ang ibig sabihin ng cup is a gentle and kindly picture of God's open palm. Open. Nakabukas. Hindi ho nakasara. Bukas na ganoon. As He imparts His blessing by laying on of hands. Diba? Kapag naglilay hands, ganyan. So, ito, ang simbolo nito, sinasabi niyan, yan ay pagpapala ng Panginoon. Okay. Christian or not, alam nyo, itong nangyari kay Haring David kasi siya ay napunta sa sitwasyon na kung saan siya ay nagkaroon ng depression. Matindi ang kanyang paghihirap, matindi ang kanyang kalungkutan. Bakit? Dahil kasi hari siya eh. Isa siyang mataas na tao, kinikilalang tao, sinusunod ng maraming mga tao. Siya ay hari sa isang malaking kaharian. Kaya nung dumating ang panahon na siya ay nagtatago at hinahabol ng kanyang mga kaaway, lalo na ang kanyang anak ni si Absalom, dumana siya ng depression, mga kapatid. Kaya niya isulat niya itong bahaging ito ng Psalm 81 hanggang sa 84, lalo na yung verses na yan. Talagang nandoon yung kanyang malalim at marubdob na pangangailangan sa ating Panginoon. Kaya ang sabi nga niya dito sa Psalm 81, sabi niya, kaluluwa ko ay naghihintay ng iyong pagliligtas. Lubos ako nagtitiwala sa bigay mong pangungusap. Dahilan sa paghihintay, lumalamlam na yaring tingin. Ito ngayon ang tanong ko. Kailan mo aaliwin? Alam niyo mga kapatid, minsan, dumarating tayo sa panahon, nasa mababang bahagi tayo ng buhay natin. Hindi natin maunawaan ang pagkilos ng Diyos. Hindi natin maintindihan. Hindi naman natin maitanong bakit nangyayari o nagaganap ang lahat ng bagay na ito. Ngunit ito pong cup na ito ay nagbibigay sa atin lahat ng isang inspirasyon. Ang ibig sabihin po ng submission at saka humility, sa panahon po ng kababaan ng buhay natin, mag-submit tayo sa ating Panginoon. Doon tayo magpakumbaba sa Kanya at humingi ng awa. Ika nga, Jesus, have mercy. Kasi tulad po ng nangyari kay Haring David, hindi po madali ang naganap sa kanya. Kaya makikita natin ngayon dito, sa ikalawang meaning ng cup, mga kapatid, ay the palm. Ito, the palm of the hand. Because of its form, it represents what it may contain or can hold. What does it mean? Ibig sabihin, itong kamay mo, nakakap na ganon, di ba? Nakakap. Ang ibig sabihin ngayon yan is, meron kang pwedeng ilagay dyan. Kasi kung minsan, pag nakaganyan lang ang kamay mo, pag nakaganyan lang, minsan di ba, hindi mo mailagay lahat ang gusto mo. Ngayon, kapag nakaganyan, it symbolizes ano ang pwede mong ilagay dyan o what can it contain. Ano ang pwede mong ilagay. Ito ngayon ay, ito naman ngayon ay the principle of contentment and gratitude. Ito ngayon ang principle ng contentment and gratitude. Ito makikita natin. Kung mapapansin nyo, ang anyo nito. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid, hindi ba nakaganito yan? Meron pong ibig sabihin yan mga kapatid. So, what does cup means in Hebrew? It means, ay nawala. Bakit nawala doon? Ay, power.
Hello. Hello. You have to see kasi the picture eh. Okay. So what does kap mean in Hebrew? It means yung palad. Yung palada o kaya kapit. Kasi kapag nakaganyan yan, ano ba ang pwedeng ilagay dito? Yung Hebrew word na yan means hand. At yan ay kaaway, siya ay patayin. So, kung ito po ay ilalaga natin sa buhay natin, meron din po tayong ganyan na bahagi ng buhay natin. Pero anong ginawa ni Haring David? Tinuturoan tayo dito sa pag-aaral ng kap. Tumawag siya sa Panginoon. Kaya ang sabi nga niya, kailan pa Lord? Kailan ako maghihintay? Kailan mo ako aaliwin? Itong mga umuusig sa akin, hanggang kailan? Gumawa pa nga sila ng bitag, muntik na nga akong mamatay. Ngunit, Panginoon, ako'y naghihintay. At sa salita mo, ako ay tumatangan. Sa mga salita mo, ako ay nagtitiwala. Sa mga salita mo, ako ay sumusunod. Sa mga salita mo, ang tanging kayamanan ko. Yun ang sinabi ni Haring David. Kaya makikita natin na napakahalaga po nitong pag-aaral natin na ito ng kap. The third definition comes from the Hebrew word kap, which literally means spoon. Kasi kapag nakaganyan po yung kamay, anong makikita nyo, naalala nyo, di ba? Kutsara. Kutsara. Kasi ano ang pwede mong ilagay dyan. Ang ibig sabihin pa mo niya, mga kapatid, is minsan sa panahon ng buhay natin, nakikita natin ang malaking kakulangan sa buhay natin. Mas binibilang natin ang wala na dapat ay meron tayo. Ngunit kung pag-aaralan mo ang kap at nakaganyan ang iyong kamay, ang ibig sabihin po nito ay contentment and gratefulness. Kasi anuman ang nasa iyo ngayon, kung ikaw ay may malaking pangangailangan, tingnan mo ang palad mo. Ano ang laman ng palad mo? Ano ang ibinigay na sa iyo ng Diyos? At kung yan ay titingnan mong mabuti, matututo kang magpasalamat. Matututo kang maging contented sa buhay mo. Sapat makikita mo na sa iyong mga palad ay binuhusan ka na ng abundant mercy and abundant blessing ng ating Panginoon. Yan po ang ibig sabihin niyan. It symbolizes also the Torah, the Word of God, na kapag ikaw ay may malaking pangangailangan, pag tiningnan mo ang kamay mo, alalahanin mo ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin.
See, the third definition yan, the spoon, the Torah. Now, it represents the 10 Commandments and the spoon represents the Torah. It is now about the principle of trusting God's Word. Nasa panahon ng kawalan, makikita mo sa iyong palad, ikaw din pala ay biniyayaan ng Diyos. Kaya ang pagtitiwala ay tanging sa Diyos lamang ilalagak. At yan ang ginawa ni Haring David sa panahon ng kanyang kababaan. Sa Diyos siya nagtiwala, sa mga banal ng salita ng Diyos, doon siya tumangan. At kanyang sinabi, sa panahon ng aking malaking pangangailangan, lalo kong pinagtibay ang pag-aaral ng iyong mga salita at lalong akong lumalim sa aking pagtitiwala sa iyo. Okay. So the fourth definition of the cup is the crown likeness. So ibig sabihin ay the renewing of the mind. Kapatid, kasi kapag yung crown na yan, yung crown, suot-suot mo yung crown, kapag ang hari po, suot-suot niya, at siya po ay nagbow ng ganyan, makikita mo yung crown na yan, looking at the top, parang letter C yan. Letter C na nandirito. Kaya crown siya. Pinapakita. Ano ang ibig sabihin sa atin ito? Ang salmista nung kanyang isinulat ito sa panahon ng kanyang malaking pangangailangan ay pinahayag niya ang kanyang commitment sa Diyos. Lord, nangihina ako. Hindi yata ako magamit ngayon. I feel so useless. Tulad ako ng isang old wineskin. Wala akong silbi. Ngunit sa salita mo, magtitiwala ako. Yun ang kanyang naging damdamin. Kaya dito makikita natin, yung crown na yan, ang ibig sabihin, baguhin natin ang ating isip. Oo, may negative situation. Oo, maraming hindi maganda. Ngunit, renew your mind. Baguhin natin ang ating kaisipan. So, the principle of renewing your mind, actually sums up all the principles. So, una, humble yourself, submit yourselves, be content, and be grateful. Trust God's words. At ito po ang paraan upang tayo ay magbago ng ating kaisipan sa ating Panginoon. Choose what is good. There are times that there are evil people, sabi nga ni Haring David, ngunit ang kanyang ipinahayag at tinuturo sa atin, baguhin natin ang ating isip, sapagkat naririyan ang Diyos na siyang tutulong sa ating lahat. At ang pagbabago ng kaisipan na ito ay masasanay tayo na palagi ang tayong tumuon sa salita ng Diyos sapagkat ito ang ating buhay. Kung ang buhay salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay si Jesus, sumaka-Diyos tayo. Let us be Christ-like. In Jesus' name we pray. Amen. May awit sila, Sally. Sabi ko, pakiawit nga, Sal. Kasi bulaknin, bukas pa eh. Wala sila. Pero kaya kapatid, alam nyo, sa panahon po ng very low, talaga very, very low siya. Kaya sabi ko, brother, sister Sal, yung ingatan mo yung puso ko. Kasi there are times when you are very low, your tendency is to really maging negative ka eh. Kasi very, very discouraged ka. So ito ay isang magandang awitin na hilingin natin sa Diyos. Lord, sa panahon na ganito, ingatan mo ang puso ko. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko. Huwag mong hayaan mawalay sa piling mo.
si Moises, umakyat siya doon sa mountain. Di ba nung pagbaba niya, nagniningning yung mukha niya. Kung mapapansin ninyo, nawala din yung ningning na yun eh. He returned to normal. But there is hope because Jesus, yung kanyang kaningningang, hindi nawawala. That's why may pag-asa tayo sa Diyos pagkat ang kaningningan niyan ng ating Panginoon ay nananatili. In Jesus' name, amen. Thank you, Lord. Yan. Alam niyo mga kapatid, ang dami po talaga ngayong pwedeng magnakaw ng kapayapaan, ng kagalakan nating lahat. Di ba sabi nga nila, magkano na po ang isang sakong bigas ngayon? Sabi ng iba, magpapasko pa naman. Pero alam niyo po, salamat na lang, nakuha natin yung sikreto. Opo, wala sa mga chances and changes sa buhay. Kaya yung ating pinaka-theme, sabi rin nung word natin kanina, love thy word. Yung po talaga ang pinakasusi. Mahalin ang salita ng Diyos. Kasi alam nyo, kapag ka ang salita ng Diyos ang minahal natin, pwedeng magbago ang lahat. Pati nga yung mga tao sa paligid natin, pwedeng magbago eh. Pero, yung ating faith, may stability. Kasi ang mahal mo ay ang salita ng Diyos. At yun po ang magke-carry through sa ating lahat, anuman po ang mapagdaanan natin. Thank you, Lord. 2 Timothy 2